Pagpapalipad ng fighter jets ang Pilipinas at Amerika sa ilang bahagi ng West Philippine Sea, bahagi ito ng air combat exercises na Cope Thunder. Nangunguna sa balita si Brian Castillo. Brian, anong bago sa military exercises na ito? Gigi, sa kauna-unahan ngang pagkakataon ay dineploy ng US Pacific Air Forces ang kanilang F-35 Lightning II fighter jets dito sa Pilipinas para yan sa kanilang pakikilahok sa ikalawang yugto ng Cope Thunder exercises ngayong taon. Malaking bagay yan para sa ating militar, lalo't itong F-35 ang tinuturing ngayon bilang isa sa mga pinaka-advanced at lethal fighter jets sa buong mundo. Magkasama nga lumipad ang FA-50 fighter aircraft ng Philippine Air Force at ang F-35 fighter jets hudyat ng pagsisimula ng Cope Thunder exercise. Ang military exercise ay layong paigtingin pa yung kooperasyon ng Pilipinas at Amerika hanggang sa hipapawid sa gitna na rin yan ng tumitinding tensyon sa West Philippine Sea. We are testing our ability to respond across domains by shaping scenarios that simulate contested environments requiring flexibility, innovation, and operational depth. A free and open Indo-Pacific is something that we enjoy but should not take for granted. In the future years, if we want to continue to deter any form of aggression. Katuwang ang FA-50 ng Pilipinas, inaasahang lilipad sa ilang bahagi ng West Philippine Sea yung mga fighter jets na yan. Bagamat hindi kasali ngayon yung F-16 fighter jet ng US na isa sa mga pinagpipiliang bilhin ng gobyerno para sa kinakailangang multi-role fighter ng Philippine Air Force. Inaasahang malaking bagay itong partisipasyon ng F-35 dahil mas magiging maalam daw yung ating mga sundalo pagdating doon sa mga kapabilidad ng isang modernong combat aircraft. Bilang bahagi ng training, dadaan sa magkakaibang senaryo ang pinagsamang puwersa ng mga sundalong Pilipino at Amerikano para masubok yung kanilang kahusayan pagdating doon sa mga joint air operations. Nasa mahigit 2,000 mga sundalo ang lalahok sa Cope Thunder exercise ngayong taon na pinakamalaki sa kasaysayan ng nasabing pagsasanay. Magtatagal ang Cope Thunder exercise hanggang sa July 18 at idaraos ito sa iba't ibang bahagi ng Northern Luzon. Yan muna ang latest. Balik sa iyo, Jiggy. Yan ang ulat ni Brian Castillo mula sa Camp Aguinaldo sa Quezon City. Mga kapatid, Jiggy Manikad po. Pagdating sa mahalagang balita sa loob at labas ng bansa, dapat una sa lahat, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.